Mga ate at kuya, may kapapasok lang na balita, as in kani-kanina lang. And di umano, si Ma'am Shikels ay involved sa extortion or nakaladkad ang pangalan ni Ma'am Shikels sa extortion. Dawit siya sa kasong extortion, mga ate at kuya. May mga taong nangingikil and ang kanilang panakot sa kanilang kikikilan, ang pangalan ni, ano yan? Gayon, mag-a-adjust. Ang pangalan ni Ma'am Shikels. Ika, kung hindi mo kami bibigyan ng milyones, lagot ka kay Ma'am Shikels. So, bago natin panoorin nyo or pakinggan ang balita, ano ang comment nyo dito? Totoo kaya? Kasi lagi nakakaladkad si Ma'am Shikels. Kung hindi man ang si Ma'am Shikels, ang palasyo. Naalala nyo dati yung issue ng LTFRB? Yung prangkisa ng mga taxi? Right? Palakasan. Kung gusto mong mabigyan ng prangkisa para makapamasada ka or something, halimbawa yung may taxi company ka, halimbawa meron kang pag-aari ng mga 20 pirasong kotse na pwedeng gawing taxi. No? So, negosyante ka, gusto mong mabigyan ka ng prangkisa, permit to operate, ganyan. Or maybe gusto mo ang ruta mo ay, di ba, around Manila. Thank you, Ate Jenlyn. Around Manila. So, kung gusto mong mabigyan ka kagad ng prangkisa, magpapadulas ka sa LTFRB, right? Saan ba yan? Land Transportation tingi. Baka sa DOTR din. Well, FRB papuntang DOTR or Department of Transportation. Palakasan system. Ikaw agad ang mamadaliing mabigyan ng ng lisensya na makapag-operate, di ba? Or doon ka sa mas malakas at mas maraming pasahero like Manila, NCR, ganyan. Or maybe the neighboring provinces na yan. So, ikaw ang mabibigyan ng prangkisa, yung iba mong karibal sa negosyo, hindi muna. Di umano, may mga pampadulas na ganyan noon sa LTFRB. Last year na balita yan. And also, may basbas daw, sabi ng whistleblower, na empleyado mismo ng LTFRB, may basbas daw yan sa palasyo. So, kumbaga, kung ano man yung nakakamkam from LTFRB, diretso sa DOTR, and then naiingriso din sa palasyo. So, sa tuwing may mga institutions, mga agencies and departments na involved sa mga katakatakang gawain, may ganong pasabog diretso daw sa palasyo ang kaching-kaching. Ngayon, may balita na si Ma'am Shi ay involved sa extortion. Pero nagsalita na po ang PNP, dinideny nila ito. Mga kapulisan. Kasi siguro nahuli nila yung mga yung mga extortionist and nilinaw nila na hindi involved si Ma'am Shikels. Bakit kung todo tanggol agad ang PNP? Okay? Panoorin natin ang balita or pakinggan natin at kayo na po ang magsabi kung si Ma'am Shikels baga ay hindi involved or involved. Well, sinabi ng pulis, hindi raw eh. Teka ha. Play natin yung video. Saan ang video? Na di umano ay si Ma'am Shikels ay involved sa pangingikil. Ginoo ko, Lord. Ano ba? Pwede ring balita ito na para kunwari siraan si Ma'am Shikels. Kasi marami ng mga paninira, di ba? Like yung mga vlog ni Miss Marlica against Ma'am Shikels. So, maybe may ilalabas silang balita na dawit si Ma'am Shikels and then, di ba, eventually maaabswelto or maaalis ang pangalan niya, malilinis ang pangalan niya. So, lahat ng mga paninira sa kanya ay pwedeng linisin ng ganitong balita rin. Parang, gawa sila ng maliit na balita na dawit si Ma'am Shikels and then maabswelto na siya sa lahat ng mga paninira kasi tina-target siya. Kasi nga mainit ang pangalan ni Ma'am Shikels lalo't mahilig siyang mang-isnab kay VP Sara sa tuwing sila'y aalis. Nakadalawang beses na kasi. So, lagi nakakaladkad sa mabahong balita ang pangalan ni Ma'am Shikels. I don't know, ito ba ay bakit kasi babanggitin ng mga extortionista ang pangalan niya? Well, pwede rin. Baka naiintindihan ng mga extortionista patuloy, ng mga mangingikil na ito na naiintindihan nila na ang pinakamalakas na tao ngayon sa
Pilipinas ay si Ma'am Shikels and pangingilagan talaga ng mga kikikila nila kapag ka-involve ang pangalan niya. Either way, kaladkad sa mabantot na balita ang pangalan ni Ma'am Shikel. Let's watch. Sunshine News Blast. Sa ibang balita, nadadawit ang pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos sa isyu ng extortion. Ito'y matapos na maaresto ang isang kinilalang alias Isko at dalawa pang kasamahan nito na kinilalang alias Joselito, 46 at isang Marines alias German. Nahuli ang suspect mula sa isang sumbong ng biktima kung saan si alias Isko ay nangako na proteksyonan sa emissions testing at medical business ito sa LTO kapalit ng 5 milyong piso. Gamit ang pangalan ni First Lady Liza Marcos, tinakot umano ang biktima na kung hindi magbibigay sa hinihinging pera ay ipagkakansela nito ang lahat ng transaksyon at negosyo ng biktima. Ayon kay PNP-PIO Chief Colonel Jean Fajardo, nilinaw niya ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na walang anilang kinalaman ang First Lady sa operasyon kung kaya't hinuli ang mga suspect dahil sa panloloko. Nahaharap ang mga suspect sa paglabag ng Article 293 ng Revised Penal Code. Sunshine News Blast. Okay. Merong nangingikil sa nagdenegosyo ng emission. So malamang yung emission testing ito, mga kuya, yung tambutso baga. Malaking negosyo yan eh. Also, medical daw. Medical, right? Kung ano man yung negosyo ng taong yun. Kinikikila nung alias Isko. Diyos ko po, alias Isko pa. Dinamay pa si Yorme. 3 tao yata, di ba yung nangingikil? And kapag hindi daw siya nagbigay ng 5 million, isusumbong kay Madam. So, anong connection nila kay Madam? Ganun baga ka kilakilabot ang pangalan niya para ang mga negosyante ay kayang takutin at makikila ng 5M? 5 million, di ba sinabi? Milyones ang involved. Hindi ka naman mangingikil ka eh, right? I don't know. Well, nangingikil ka, so tarantado ka. Illegal ang ginagawa mo. Alagad ka ng demonyo, di ba? So, in order for you to shock or, di ba, send fear or something, cause fear to your victim or to your prey, kailangan gumamit ka ng panindak. Pag hindi ka nagbigay ng salapi, ang negosyo mo hindi mag-ooperate and lagot ka kay Madam. Ang demand, 5M. Meron kayang mga inuutusan si Madam na mga tao sa kahit saan-saan, private man na tao or empleyado mo ng gobyerno na mag-deliver? You think they can deliver? Can you deliver? Pag sinabi mong deliver, di malamang yan, goods, right? Goods. Can you deliver goods? And services? Di ba? Magkano naman ang kaya mong iakyat sa kaban ng Kinemilatik? Parang yung, di ba? Magkano ang kaya mong i-deliver? Okay, kung kaya mong i-deliver ang ganyang halaga, tuloy mo yung operation mo and legal kang makakapag-kikil. I mean, walang huhuli sa'yo sa pangingikil mo, basta you can deliver. Right? Pwede ka magtayo dyan ng resort sa Chocolate Hills. Basta, you can deliver. Ay, mga ganon. So, ano sa tingin nyo mga ate at kuya? Dahil sabi ng PNP, CIDG, hindi daw involved dyan si Madam. Meron lang bang nang frame up sa kanya para masira ang kanyang pangalan? Siya ba ay may posisyon sa gobyerno para siraan? Impeachable ba siya? Ibinoto ba siya ng taong bayan para targetin siya? Okay?
or involved talaga siya? Ito bang balitang ito bang pagkakadawit niya ay pwedeng ano lang, pautot lang, palabas lang, para kapag absuelto siya dito, since nilinaw, absuelto siya dahil nanilinaw ng PNP, hindi daw involved siya sa ganang-ganyang ganap. Wala siyang monkey businesses. Right? Pero kung si Miss Marlica tatanungin, involved na sa smuggling at kung ano-ano pa. Kaya nga tinatawag niyang smugs, di ba? Pwede kayang imbento ito or idinawit ang kanyang pangalan ng mga totoong extortionista na naman, para kapag nilinis ng PNP ang kanyang pangalan, linis na rin sa lahat ng mga mapapangit na bintang sa kanya ang asawa ni Kuting. Dahil prime target siya ni Miss Maharlika eh. Right? Lahat na lang ng mga paninirang yan ay papatotohanan ng PNP na hindi totoo. 'Di ba? Na hindi siya involved diyan. Well, siguro abangan natin na yun ang sabi ng PNP, right? Abangan natin yung statement ng alias Isko. Kawawang Yorme. Abangan natin yung statement ng mga extortionista. Maybe dapat abangan din natin yung sworn statement ng biktima. Sinabi baga talaga ng nanghuhot-hot sa'yo or nangingikil sa'yo ang pangalan ng isang yan? Binanggit ba nilang buong-buo yung pangalan ni Smugs? Na pag hindi ka nagbigay sa amin ng 5M, hindi mag-ooperate ang business mo. And malakas kami kay Smugs. Malilintikan ka talaga. Magbigay ka na ng 5M para tuloy ang iyong emission testing business and medical businesses. 5M, kaya ganyan ang demand namin kasi kaya ka namin ipa-shutdown. Dahil ang boss namin ay si Futos. Ginagamit lang baga ang pangalan ni Madam or involved si Madam sa ganap? Pa-comment po sa comment section and mag-like and subscribe din po kayo.